tungo tayo, attorney, sa isa pa nating topic. Ito, mainit rin tong isyung ito. Tungkol naman sa nangyaring proceedings o preliminary investigation kay Vice President Sara Duterte noong April 14, and may mangyayari pa sa April 22 kung hindi ako nagkakamali. Dito, attorney, balikan natin yung nangyaring hearing noong April 14. Kayo po bilang isang political analyst, paano nyo po i-assess yung naging takbo ng hearing noong April 14? Sa palagay nyo, attorney, may nakuha po bang matibay na ebidensya o yung quote-unquote smoking gun ang prosecution o depensa, Attorney Michael? Alam mo kasi yung smoking gun, ano yun, myth yun eh, pagdating sa prosecution, no? Kumbaga, kung meron kang gustong patunayan na nangyari, whether offense or crime, kailangan meron kang a set of evidence or set of proof. Hindi yung isa lang na smoking gun. So kailangan meron kang pinagtatagpi-tagping mga ebidensya para mapatunayan mo na nangyari nga o na talagang dapat i-impeach si Vice President Duterte. So hindi ako naghahanap ng smoking gun, no? Ang hinahanap ko sa assessment ko ay yung meron bang mga ebidensya na kapag pinagtagpi-tagpi mo mabibigyan ka ng conclusion na yung charges na laban na pinataw kay Vice President Sara Duterte ay dapat panindigan, no? At therefore dapat siya ma-impeach. Now, kung dun sa obserbasyon ko nung hearing, sa palagay ko kulang pa yung mga ebidensya na dapat ipagtagpi-tagpi, no? Meron tayong mga documentary evidence na malakas, no? Katulad yung sa COA na sinabing dapat ibalik yung confidential funds, no? Yung sa BIR, malaking ano rin yun, documentary evidence na malakas, no? Pero kung ang hinahanap natin ay, kung titignan natin yung mga testimonya, no, katulad yung kay Madriaga, hindi ako kumpiyansa doon, no, kasi maraming butas. Kailangan pa ng corroboration from other witnesses para talagang palakasin yung pagtagpi-tagpi natin ng mga ebidensya. So, yun yung assessment ko with regards to yung sa tanong mo kung malakas ba yung ebidensya o hindi. I would say merong mga pieces of evidence na malakas, lalong-lalo yung mga documentary evidence. Pero yung mga testimonials, isa lang naman yata yung nag-testify, no, si Madriaga lang, hindi yun sapat, no? Kailangan pa ng corroboration doon. Okay po. So ito, attorney, speaking of Madriaga, kung ikukumpara, attorney, sa standards ng impeachment trial, pasado po ba yung affidavit ni Madriaga doon bilang admissible at credible evidence, Attorney Michael? Kung ako tatanungin mo kung admissible siya, pwede. Ano naman kumbaga, verify naman niya, inamin naman niya na siya yun. In fact, binasa niya eh. So, doon nga ako nagtataka, ba't siya pinayagan basahin yun, ano? But, kung sa credibility, doon medyo may question mark ako doon, no? Like I said, yung mga binitawan niyang akusasyon doon sa affidavit niya, gaya na sinabi ni Congressman Jokno, meron doon mga hindi naman relevant doon sa impeachment, no? Ibig sabihin, hindi sakop ng impeachment complaint. Right? So, doon pa lang, nakakaduda na yung credibility. Doon naman sa mga aspeto na konektado doon sa impeachment complaint, like I said, hindi sapat na siya lang ang nagsasabi. Katulad ng kwento niya na naghatid ng pera sa DepEd, no?
na binigay yung pera kay La Chica at kay Nolasco, tapos meron pa nung disbursement officer. I mean, just because sinabi niya nangyari yun, it doesn't mean na totoo yun. No? So, kailangan may corroboration pa from the others, no? Like si La Chica, si Nolasco. Kapag sinabi nila na nangyari yun, then tumataas yung credibility ni Madriaga. But by himself, by itself, yung affidavit niya, kulang pa yon. Kailangan pa ng corroboration. Opo, yun. Ito, attorney, puntahan naman natin yung defense ng kampo ni VP Sara. Ano ba ang masasabi nyo doon, attorney, yun nga, sa sinabi ng legal na depensa ng kampo ni VP Sara laban sa mga pahayag ni Madriaga na tinawag ng weakest link, mga gano'n, fiction lang yung mga pinagsasabi nito ni Madriaga. Meron bang butas doon sa testimonya, attorney? Like I said, no, maraming butas, no? Kaya lang ang nangyari kasi yung defense team niya pinili na wag mag-attend, no? Nag-boycott sila essentially, 'di ba? Walang defense team doon sa hearing. So napabayaan na magsalita si Madriaga na walang nagpoprotesta. Right? Pinili ng defense lawyers niya na magsalita outside of the hearing. 'Di ba, sa media. Pero kasi tapos na 'yung nangyari na nalabas na ni Madriaga yung kwento niya. 'Di ba? Nandamay pa, 'di ba? Sinabi bagsak-bagsak si Vice President sa law school, na sinabi ni Pangulong Duterte, ininsulto pa niya yung mga anak niya. So, kumbaga, napabayaan na mangyari yun, dong hearing, dahil wala yung defense lawyers niya to object or to protest. No? Sa palagay ko, nagsisisi na sila bakit ginawa nila yon, no? Yung hindi sila nag-attend. Kasi kung nag-attend sila, kung naroon sila, I'm certain na they will object na pabayaan si Madriaga na basahin yung affidavit niya. Which, as it turns out, maraming butas, no? Maraming mga irrelevant na aspects, and even yung mga relevant, kulang na kulang. So, hindi ko mawari bakit naging gano'n ang legal strategy nila na pinabayaan lang nila na lumabas lahat ng kabahuan sa affidavit ni Madriaga. Opo. Ito, attorney, sa pananaw nyo po, yung mga testimonya ni Madriaga, nakatulong po ba ito o nakasama sa prosecution and sa perception ng mga tao, Attorney Michael? Well, mahirap sagutin yung tanong mo, no? I think from the part of the prosecution, hindi masyadong nakatulong kung ako tatanungin mo kasi, like I said, kulang pa eh. Kailangan pa ng corroboration, no? Sa defense, definitely hindi nakatulong, no? Kasi wala nga sila dun eh. So, nalabas na lahat eh. So, they didn't have the chance to question the credibility of Madriaga. Kasi the only way na ma-question yung credibility ni Madriaga doon mismo sa session, doon sa hearing, is to cross-examine, no? Dahil wala sila doon, lumampas na yun. Wala na yung pagkakataon na yun. But I think sa politics, if you look at the politics side, well, may tama. May tama kay Vice President Duterte kasi right now, naglalabasan sa social media yung reaction niya, no, na sinabi niya na hindi naman siya talaga babagsak-bagsak ng law school, at sinabi pa niya na pumasa siya agad sa bar, no? So, kumbaga, nakakaroon na namimiesta na yung mga vloggers and content creators doon sa mga binunyag ni Madriaga sa affidavit niya. So, ang nangyayari ngayon, yung political discourse,
nahahaluan na ng mga personalan na insulto laban kay VP, laban sa mga kapatid niya. And of course, nakakadagdag to, I would say, doon sa pagdududa sa kakayahan niya. Opo. Yun. Eto, attorney, ano yung inaasahan yung mangyayari sa April 22 hearing? May mga bago kaya, attorney, testigo o ebidensyang lalabas? And kung matuloy, attorney, sa April 22, ano ba yung mga motion na pwedeng i-file ng magkabilang kampo para patagalin o pabilisin ito, attorney Michael? Kung hindi ako nagkakamali, ang magte-testify sa A22 si dating Senator Trillanes, no? So I expect kung hindi mag-attend yung mga abogado ni Vice President Duterte, mabibigyan na naman ng free hand si Senator Trillanes na ilabas si lahat ng gusto niyang ilabas, no? Ang siste nito ay hindi ko maintindihan anong klase siyang witness or resource person, no? Kasi wala siyang direct knowledge, eh. Wala siyang direct knowledge dun sa mga pangyayari. Ang alam niya, nakuha niya through his own investigation, no? Para siyang katulad ninyo, journalist, no? Nag-investigate kayo at ito yung na-discover ko. That's not direct knowledge of the facts of the events, no? So hindi ko mawari kung ano ang value niya as a resource person, no? Ang mangyayari nito, parang ginawa rin ni Madriaga. Babasahin niya yung affidavit niya, ilalabas niya lahat ng kabahuan. So, magiging mamimiesta na naman yung mga content creators at vloggers, no? Pero I expect na kulang pa rin yun. Kailangan pa rin i-verify yun. Kailangan pa rin ng corroboration. No? Kasi hindi naman direct knowledge, no? Now, paano ba mapipigilan yon? Well, isang paraan lang which is for the Supreme Court to issue a TRO. Mukhang hindi inclined ang court na mag-issue ng TRO, no? So, most likely matutuloy yung 22 unless the committee itself postpones it for some reason, no? So, walang mga motion na pwedeng ma-file o mangyari para mapigilan ito. It's either mag-issue ng TRO ang Supreme Court or yung COJ mismo, yung Committee on Justice, mag-decide na i-postpone for some reason, which they probably cannot do kasi meron silang hinahabol na schedule, no, na 60 days. Opo, yun. Eto, attorney, mga remaining question na lang, attorney. Sa tingin nyo po, sa public perception ulit natin, sino kaya, attorney, yung mas pinaniniwalaan ng tao? Si Madriaga o yung defense ni VP Sara, attorney Michael? Mahirap sagutin, no? Siyempre, kailangan yan mag-survey, no? Pero kung ako tatanungin, siguro, ang sasabihin ko, hindi dapat natin paniwalaan agad si Madriaga, no? Hindi ko sinasabing sinungaling siya, no? Let me clarify, hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang sinasabi ko lang, we cannot just accept yung kanyang narrative, yung kanyang story, no? Because may mga questionable aspects, no? Katulad yung painting, di ba? Yung painting na sinabi niyang regalo niya, yung pala, hindi naman pala yun yung painting na yun. So, merong mga ganong klaseng aspeto na which should make us question or be skeptical. At the very least, be skeptical doon sa kanyang kwento. So, that would be my kumbaga message sa mga kababayan natin na narinig natin yung kwento niya. Hindi naman natin sinasabing sinungaling siya. Ang sinasabi lang natin, may mga inconsistencies, merong mga butas, may mga hindi ka panipaniwala. So, preno muna tayo. Kailangan natin magkaroon pa ng karagdagang mga suportang ebidensya para masabi talaga natin kung nagsisinungaling siya o nagsasabi siyang totoo. Opo. Eto, attorney, last question na lang, attorney. Ano po? Kung kayo, attorney, ang nasa House Committee on Justice, ano ba, attorney, yung next na logical step nyo
pagkatapos ng April 22 para hindi talaga madribble yung kaso, Attorney Michael? Well, yung kailangan nilang gawin, no? It's not the next logical step, but the mandated next step is kailangan na sila magdesisyon kung meron nga bang probable cause to impeach, no? So, ang magiging payo ko sa bawat member ng Committee on Justice, kasi bawat member will have to make a decision, no? Talagang suriin yung mga ebidensya nakalatag, no? Lahat naman sila binigyan ng kopya ng mga dokumento, binigyan ng kopya ng affidavits, no? Nakinig naman sila dun sa pagbasa ng affidavit, and they have to make a decision, no? Kung meron nga bang probable cause to impeach. Now, sana they make an effort na pag-aralan talagang mabuti yung mga impormasyon at mga detalyeng hinarap sa kanila. Yun ang responsibilidad nila, na pag-aralang mabuti yung mga nalaman nila ukol dun sa mga impeachment charges.